Guys, for today's video, napanood nyo siguro yung video ko about yung mga loan apps or loan service na nagamit ko for enrollment purposes. At kung hindi pa, check nyo na lang tong video na yan. Nasa link na rin sa baba. Check nyo yan para magkaroon kayong idea sa mga loan app na ginamit ko or recommended ko for the spending season ng ating new school year. Yan, check nyo na lang yan. So dyan, na-discuss ko all about G-Loan. Well, unang-una sa lahat, nahiraman ko si G-Loan. So, with G-Loan, nakapanghiram ako kay G-Loan ng around 25,000 para sa tuition fee. And sabi ko, okay siya na gamitin for tuition fees kasi malaki yung amount. However, nasabi ko rin na hindi siya ganun ka-dependable. Okay, bakit? Ito na nga. Apparently, dahil ang tagal ko na pala siyang hindi ginagamit, may nangyari sa aking G-Loan account. Kung gusto nyo malaman yan, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, hindi naman to clickbaity or what, pero I wanted to share this with you sa na-experience ko with G-Loan. So, upon creating that video with G-Loan, napansin ko na wala na akong G-Loan. Actually, hindi lang G-Loan. Pati yung G-Gives na wala na rin. Bakit? Bakit? Ba't yung ako tinanggalan ng G-Loan and G-Gives? Huwag kayo iiyak! So, basically, ito, yan, ganyan na lang siya. And kung pagbubuksan mo yung G-Gives, ganyan na lang siya. Nararamdaman ko po yung mga pinagdadaanan nyo sa mga nawalan ng access ng G-Loan and G-Gives. Parehas po tayo. Siguro ganito rin po kayo. Nagbabayad kayo on time or maybe advance pa. Diba? Okay naman yung G-credit score nyo. Alam nyo na okay din ang credit score nyo with CIBI or Lista. Pero, bakit nga ba ako natanggalan? Hindi ko rin talaga alam. Pero, I can point couple of things. Dahil promotion siya, yun nga, they can remove the credit line from you anytime they want. Pangalawa, possible na dahil ang tagal ko na siyang hindi ginagamit. Sabi siguro nila, hindi mo naman ginagamit hindi pahiram na muna namin sa ibang mas nangangailangan. Oh well, sige. Hindi ko nga talaga siya ginagamit Well, possible yun. Pangatlo, pwede ring medyo nagbabawas na kasi kami ng pautang. Medyo lumiit yung budget namin dahil hindi mo rin naman ginagamit, tatanggalin na lang namin. Or pang-apat, pwede ring kasi mataas na yung requirement namin ng G-credit score, ng credit score, yung credit score mo hindi umaabot doon, kaya tinanggal na namin. Yan. So, yun yung mga naisip kong possible reason kung bakit nila tinatanggal ang G-Loan and G-Gives. Well, siguro apart from bago na yung nagmamanage or nagpapautang ng G-Loan or G-Gives, di ba? If you remember, si Fuse Lending ang nagfa-finance ng G-Loan at G-Gives. Well, now, hindi na lang si Fuse Lending. Nandyan na rin si Uno Bank na sila na rin ang nagfa-finance ng G-Loan at ng G-Gives. So, baka nga yun yung mga reason na nabanggit ko or pwede bang, ayaw ka na namin pahiramin? Ganun na lang. Hindi ko rin alam. Pero kayo, sa mga nawalan dyan ng G-Loan or G-Gives, try nyo mag-contemplate kung sa tingin nyo bumababa talaga yung G-score nyo or ewan ko. Pero again, clueless ako kung bakit. Yun lang yung naisip ko. What's next? Well, syempre, kung ayaw, edi wag pilitin. Baka naman merong iba na loan service. Pwedeng Maya, di ba? Edi mag-concentrate tayo sa paggamit ng Maya. Well, meron pa naman akong G-credit na around 25,000 na hindi ko rin siya ginagamit. So, gamitin ko na ba? Baka bigla ring mawala. Well, hindi ko alam. So, tatry ko na lang. Siguro, time to time, monthly gagamit ako, das babayaran ko na lang din. Kesa mawala. So, hindi ko masasuggest sa inyo na pag may offer kayo, hiramin nyo, baka mawala. Kasi, possible din naman na
kahit matapos nyo na yung loan nyo, pagkahuling bayad nyo, mawala na rin. Kasi meron din dyan na mga viewers na nagsasabi sa akin na nag-text, sabi, you can pay in advance para makapag-reloan ka. Tapos, nung nagbayad na, makapag-reloan naman daw, pero 100 pesos, which is the G-loan sakto. Diba? What the... Inasahan mo, sabi sa'yo sa text na magbayad ka na maaga, tapos makaka-reloan ka, tapos... Wala kang masabi. Anyway, shoutout po sa inyo at mga taga GCash na nagmamanage ng G-Loan and G-Gives. Yun lamang po for today's video. Medyo naglabas lang po ako ng sama ng loob. Though sinabi ko naman sa inyo na hindi rin maganda na ang asahan natin ng for emergency purpose is mga utangan. So, okay lang naman. Wala nang problema sa akin. Parang lang, nakaka-feel sad lang na wala naman akong ginawang ikakapangit ng aking credit score or credit rating. Pero, ganun yung nangyari. Okay, for our question of the day, may relatable experience ba kayong ganito? Kung meron, i-comment nyo sa baba kung ano yan and kung anong naramdaman nyo. And are you still hopeful na mababalik ba yan? Yan, comment nyo lang sa baba. May chance pa rin kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And hintay po tayo ng date ng announcement natin ng 100,000 celebration. Na may chance kayo manalo ng 4 cellphone, dalawa coming from the question of the day, and dalawa coming from the live session. So, abang-abang na lang po tayo pag dumating na ang aking silver play button. Maraming salamat po sa pag-subscribe, making this milestone possible. Thank you po sa inyo lahat. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout po kay Leti Opaila, shoutout po kay Charlie Gutierrez, and shoutout po kay Mary Ruth Aguera. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!